Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin kapapasok lang. Hala, grabe to, Kongreso na bulabog ni Coco Pimentel. Ibinulgar na BP Sara PBBM, yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni News PH, yan mga karibin natin nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Sinabi po ni Pimentel, medyo na ano lang po natin na mas mabigat pa pala yung sinabi ni Pimentel, no? Na ito daw pong pagdadagdag nila ng 450 billion na unprogrammed appropriation ay unconstitutional. Alam niyo po, sa totoo lang, tayo pangkaraniwang mamamayan lang, no? Ngayon lang po nalalantad sa atin tong mga budget. Alam niyo, yung pinag-uusapan, kaya po nakulong si Ka Eric, no? Sa totoo lang po, kaya po nakulong si Ka Eric. Kino-question niya yung 1.8 billion na travel expense, di po ba? Yun yung simula eh. Ngayon po, etong nilantad ni sasabihin ko po source ko para malinaw po yung source natin, ha. Sasabihin ko po yung source ko, si Coco Pimentel. Ayon po kay Coco Pimentel, 12.5 billion pesos ang dinagdag ninyong budget sa House of Representatives. Diyan po sa may bicameral. Nagtataka ko sa mga makabayan black. Yung 125 million, antindi na reaction nyo. Yung 1.8, matindi pa rin reaction nyo. 12.5, bakit kayo tahimik? Pag sa inyo pala dinagdag, tahimik lang kayo. Pag ang House of Representatives ang makikinabang, tahimik lang kayo. Ito po, sinabi pa po ni Coco Pimentel, nagdagdag pa ng 450 billion na anong tawag niya dyan? Tinawag niya yan na unconstitutional. Yan po sa politiko po. Ngayon po nasa Twitter, politiko, sinabi ni Pimentel. May source, ha? Baka magtanong kayo kung sino source. Alam po ninyo, ang lalaki po ng pera na to. Yung sa 450, kasama po yata yung Senate doon. Yung 12.5, yun po yung sa HOR lang. Para lang po tayo makatiyak. Mahirap na. Maiinit tong mga to. Para lang po tayo makatiyak. Yung sinabi mismo ni Pimentel. Yung wordings, mahirap na, di ba? Kinakailangan i-quote natin verbatim kung ano po nakalagay dito. Ayun po, 500 billion tongpats, sabi po ng politiko. Unconstitutional ayon kay Senator Coco Pimentel ang lumubong unprogrammed appropriations sa 2024 national budget na niretepkahan ng Kongreso mula daw sa higit 200 billion na OP proposal ay naging 700 billion ng mga kongresista. Ito po ay ayon sa politiko. Dito po makikita yan sa Twitter at nagsasalita po si Senator Coco Pimentel. Okay, ang question ko lang po, Senator Coco Pimentel, kasi wala kami ideya eh. Ang bigat sa amin nung ang daming kumwestiyon ng 125. Ngayon parang ikaw lang yung kumu-question. Magkano halagang pinag-uusapan natin? 700 billion. No? Kinakailangan po ito ipaliwanag ninyo. Kasama ka, Coco Pimentel. Kasi sabi mo, unconstitutional. Kung unconstitutional po yan, labag po sa konstitusyon. Wala nga akusasyon eh. Wala nga pong akusasyon kay Sara Duterte na unconstitutional yung 125 eh. Ang tinatanong, milyon lang ha. Ang tinatanong lang po sa kanya, saan mo ginamit? Pero ang laki pong usapin. Bakit po parang tahimik ang lahat dito? Hindi ko po alam to. Binabasa ko lang. No? Wala po ko ideya kung paano tong mga proseso na nila na unprogram, yung mga sinasabing unprogram appropriate. So yun mga karibin natin, no, naglalabasan na nga ngayon itong malalaking budget, no, ng ating gobyerno, no, na hindi natin alam, no, wala tayong idea na mayroon palang mga ganitong budget mga karibin natin ang ating gobyerno, no? Samantalang sinasabi ng iba, no, sa mga comment na ang laki pala ng mga budget dito mga karibin, no? Tapos yung presyo ng ating mga bilihin hindi man lang nila
'di ba? Masolbar, 'di ba? Ma-solve, o yan, ha? Hindi nyo ma-solve yung paglobo ng presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Pero napakalaki pala ng mga budget dito, mga ka-review, no? Ito nga rin yung nakakapagtaka, no, mga ka-review natin. At tama po si Sir Badong Aratiles na tahimik itong mga politiko, congressman at 'di ba? Patungkol po dito sa mga budget na ito. Pero pag mga issue, mga ka-review natin, no, mga walang katuturang issue, dun po sila. Para ngayon napapaisip na tuloy tayo, 'di ba? Kaya ba busy ang mga politikong ito, mga ka-review natin? Dito sa mga ibang issue maliban po sa budget, mga ka-review. Para ba malihis, no? Para malihis yung usapin patungkol sa budget? O yan, yun lang po, opinion lang po yan, mga ka-review natin. Gusto ba nilang ma-divert yung mga pag-iisip natin, no? Dito sa mga samot-saring issue na kanilang tinatalakay dyan sa Kongreso at Senado? Para hindi na, wala na magtatanong about sa mga budget na yan. Diba? Kasi pag nagtanong ka, posibleng makulong. Mga ka-review natin, posible tayong makulong pag magtanong tayo about budget. So, makinig na lang po tayo sa mga hearing nila, no? Huwag na po tayong magtanong-tanong pa. Iba na po kasi ngayon ng panahon, mga ka-review natin. Nagbabasa lang tayo. Ayan, no? Binabasa lang po natin sa Twitter. Okay. Kaya nahihiwagaan din kami. Ako, hindi sapat sa akin na binubulgar mo, Coco Pimentel. Kung talagang yan ay ang constitutional, kayo ay abogado, kayo ay senador, dapat po, hindi lang po, baka kasi sinasabi mo lang din yan. Baka namumulitika ka lang din, pero hindi po eh. Hindi mo sasabihin sa press yan eh. Hindi po ba? Ang problema, bakit po hanggang press lang? Nag-e-expect po kami sa inyo, binoto po namin kayo ng, kahit hindi ko kita binoto ng personal, yung ibang tao, kaya ka nanalo, para po pag may nalaman kayong unconstitutional, itatama nyo sana. Bakit hindi kaya nyo na itama? Nagtatanong lang po ako. Ito po, maliwanag na katanungan to. Kasi hindi po kami nagtatanong para gusto po naming maliwanagan kung totoo na ang constitutional yan, bakit hindi po pinag-uusapan sa Senado o sa Kongreso? Bakit tahimik po yung Makabayan Black? Kasi Makabayan Black ang ingay. Bakit tahimik dito si Risa Ontiveros? No? Hindi po namin alam yung paano eh. Pangkaraniwang mamamayan lang kami, sinabihan nyo. Kayo nagsabi, ikaw Coco Pimentel. Sana, wag po nating basta hayaan na lang na mayroon palang ang constitutional na nagaganap. Kasi ang daming reklamo kay Sara Duterte. 3 po ang inihain na reklamo sa Supreme Court sa halagang 125 million. Ito po, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. At nagsabi, hindi nyo lang po kina-question kung saan napunta o bakit nangyari. Ang sinasabi nyo, ang constitutional. So ngayon, mga ka-review natin, lumalabas na nga talaga na gusto lang nilang siraan, no? Ang mga Duterte, mga ka-review natin, lalo na po itong si Vice President Sara Duterte, di ba? Kasi isipin mo, napakalit po ng 125 million kaysa sa mga bilyones dyan na mga budget na dapat pag-usapan, mga ka-review natin, pero wala pong sumisita, wala pong di ba? Check and balance yan, mga ka-review natin. Diba? Pine-check lang nila yung maliliit lang diba? Mga katiting lang. Pero yung mga pampuno sa mga bulsa nila, diba? Wala na. Hindi na pwedeng itanong yun, mga ka-review natin. Wala po tayong karapatang magtanong, Iba na po ngayon, mga ka-review. Kung magtatanong po kayo, wala tayong magagawa. Karapatan nyo rin naman yan, diba? Pero ingat-ingat lang po. Baka matulad tayo kay Eric, mga ka-review natin. Pero anyway, mga ka-review natin, nakalabas naman po sila kay Eric, mga ka-review, no? O kaya ngayon, pwede na naman tayong magtanong. Ayan, Hindi ako nagtatanong talaga kasi hindi ko alam yung proseso.
Kung may nagsalitang senador na ang constitutional ayon dito sa politiko, bakit hahayaan? Nagugulat po ako. Ito na lang po mga natira ng tagapagtanggol nito ni Pangulong Marcos. Oh. Tignan po ninyo. Ang sabi ni Marcos Makapili, lagi ko na itong kailan lang po to pero araw-araw sa Twitter to eh. Deceptive, sabi niya. Those who signed are either retired from service or floating and no meaningful role in the present. In other words, mga walang puwersa at walang influence. Mga DDS kasi. Okay, yung mga PMA graduates daw po na pumirma manifesto. Binabanatan niya yung manifesto. No? Pumirma sila, PMA graduates, ang sabi ni Marcos Makapili, those who signed are either retired from service or floating and no meaningful role in the present. In other words, mga walang puwersa at walang influence. Mga DDS kasi. Ang dami niyang paratang, no? Retired na raw, floating, walang meaningful role in the present. No? Yung sila Parlade, sila Esperon. Nako, ganyan talaga no mga karibyo natin ha. Ganyan pala ang kanilang tingin dito sa mga retired mga karibyo natin. Nako, wag niyo po silang subukan mga karibyo ha. Yung sinasabing mga DDS kasi daw ito. Lahat yung yan, mga retired mga general na yan, mga karibyo natin, may kanya-kanya naman yan pag-iisip, no? At dito nga nagkaisa sila. Ibig sabihin mga karibyo natin, pare-parehas po sila ng damdamin kung baga, di ba? Tapos sasabihin mong walang power, parang ganun ba yung gusto mong sabihin? Wala silang kakayahan? Pues wag niyo pong subukan. Baka isang araw, di ba? Makita na lang natin, mabalitaan na lang po natin na may bumababa na sa kanilang pwesto dahil dito sa mga retired na ito. Yan mga karibyo natin, wag po nating ismulin itong mga retired na general na ito mga karibyo natin sapagkat may mga connection po yan. Nire-respeto pa rin yan ng kanilang mga tauhan kahit papano ba mga karibyo natin. Kaya ikaw na nagsasabi na wala silang ba? Baka ikaw ang unang wag naman sana. Ako po. Mga wala daw pong, mga retired na raw yan at walang meaningful. Alam mo, Brad, no? Naawa po ako, Pangulong Marcos, kung ganito pong uri na lang ang natiran yung tagapagtanggol. Kasi hindi po nila naunawaan eh. Hindi po nila naunawaan na yung PMA, Alumni Association, yung mga graduate ng PMA, habang buhay po yan. No? Ang pagtanaw nila sa kapwa nila PMAers ay hindi po natatapos. Hindi po yan katulad ng siguro itong Marcos Makapili na to. No? Yan yung tao na pag nagtrabaho tapos umalis siya sa trabaho, wala na siyang pakialam sa mga dati niyang kasama. Iba po yung samahan ng mga PMA. Habang buhay po silang senior officer ang tingin po sa kanila. Sabihin mo ma-retired, yung mga batang PMAer, ang pananaw po sa mga PMAer na retired, hindi po nila, wala nang silbi, retired na yung mga yan. Hindi po ganun ang samahan ng PMA. Sinasabi mo, wala nang influence. Mag-research muna kayo, no? Mag-research muna kayo. Ako, naniniwala, matapang pa po yung bago po ilabas itong manifesto ng PMA graduates. Naniniwala ako matapang pa yung ang iniinda pa lang nila yung pagsasampa sa Supreme Court eh. Di po ba? Nagsampa sila ang abogado ni Ka Eric at saka ni Lorraine, Dr. Lorraine sa Supreme Court. Sabi nga nila, di ba? I-withdraw nyo muna bago kami umaksyon. Pero nabago po yan nung naglabas po. Narinig ko pa nga si Abante. Pag hindi nila withdraw yan, di talagang ganun. Kahit dito sila mag-Christmas. Pero sa isang igla po, nung nakita nila na totoo na may manifesto mula po sa mga retired PMA graduates, nagbago po ang ihip ng hangin. Hindi mo na uunawaan, Brad, no? Hindi mo na uunawaan yung kung gaano katibay yung mga samahan na yan ng mga PMAers, no? Kung wala kang ideya, wag mo silang insultuhin. Tama mga karibyo natin, no? Para kasing nanginginsulto, no? Ininsulto talaga. Hindi lang nanginginsulto, mga karibyo, ininsulto niya.
itong ating mga retired generals, mga karibin natin, no? Well, anyway, mga karibin natin, no, eto kasi yun di ba? Parang gaya ng sabi ko kanina, napapansin na po ng mga general na ito, mga retired, na talagang may pang-aabuso na po, no, dito sa kanilang kapangyarihan. Kaya sila mismo umaksyon na, no, para matigil na itong kanilang mga kalokohan dyan sa House of Representatives, mga ka-review. Kasi isipin mo, mga ka-review natin, kung laging ganyan ang mga opisyal ng ating bansa, no? Wala. Lugi po tayong lahat, mga ka-review natin, no? Lugi po ang sambayan ng Pilipino. Kung ganito po ang pinasasahod, no, ng ating gobyerno, nako. Sana tumanaw naman po ito ng utang na loob sa ating lahat, no? Kasi tayo naman ang nagpapasweldo sa mga ito. Sana pakinggan nyo rin ang hinaing ng taong bayan, lalo na po itong mga general na ito. Kasi baka kayo ay masampulan, di ba? Kayo ang unang-unang bumaba. Yan, dahil po rito sa manifestong ito. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito, no? Malaking budget pala ang nasa gobyerno natin, pero walang naglalakas ng loob na magtanong kung saan napupunta yan. I-comment nyo nga po sa baba kung ano po ang inyong nararamdaman patungkol po rito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din po kayong makalimot na mag-subscribe kaya News PH. Yan, mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. News PH, maraming salamat po.